Tila mag-isa lang sa EDSA Carousel ang bus na ito. Pero likod ang isang motorsiklo. Naispatan siya ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence. Alam mo, iba ang reaction ng MMDA at saka ng traffic enforcer dito. Kasi pag ordinaryong motorista o yung ordinaryong rider, talagang halos parahin eh. Eto, dahil nga nakasuot lang MMDA kuno, aba, pambihira. Ganun lang ang para. Oh, tabi ka kung pwede kang tumabi. Nakikiusap kami. Tabi ka na, tabi. Oh. Committee for Transportation na bukas pa ang hazard lights. Oh. Yung pigil nila, oh, tabi na, sige na, parang hawa mo na, tumigil ka na. Oh. Tama ba ako o mali? Di ba? Pag ordinaryong rider, halos ibalandra nila yung katawan nila para harangin. Pero since yun ay mukhang MMDA enforcer, hala, pinabayaan lang. Alam nyo, MMDA, eto, tuturuan ko lang kayo ha. Konting turo lang, mga MMDA. Gusto nyo sirain ang buhay ng mga anak ninyo? Tatay. Mga tatay, gusto nyo sirain ang mga buhay ng anak ninyo? Magkaroon kayo ng double life. Sigurado ko sira ang buhay ng anak ninyo. Ano ibig sabihin nun? Kunwari, pagbabawalan mo yung anak mo, oy anak, huwag kang maging lasinggero ha. Pero araw-araw ka naman lasinggero, nambubugbog pa ng asawa. Sisiguraduhin ko sa inyo, paglaki ng anak nyo, mas gago pa sa inyo. Bakit? You're living a double life. Double ang standard mo. O di kaya sasabihan mo yung anak mo, anak, ha? Maging responsable ka. Pero ikaw, isang irresponsableng tatay. Sigurado ko sa inyo, yung anak ninyo magiging tarantado yan sa pagdating ng tamang panahon. So, anong ibig ko sabihin po? Simple lang po. Simpleng-simple lang. Gusto ninyo masira ang credibility ng MMDA? Magkaroon kayo ng double standard. Pag simpleng rider, humarang kayo. Pero pagka traffic enforcer o di kaya mukhang pulis, kaway-kawayan nyo lang. Sigurado po ako, lalong magagalit ang taong bayan sa inyo sa ginagawa nyong yan. Kaya nga di ba maraming naiinis minsan sa MMDA? Ganyan naman kayo eh. Pagka mga kabaro ninyo, di ba? Pag tropa, pinababayaan ninyo. Pero kaming mga simpleng mamamayan, pag pinara ninyo, kulang na lang ibalandra nyo yung katawan nyo. Tama, mali? Tingnan nyo yung pagpara dito. Oh, tingnan ninyo. Kung sa iba yan, talagang bumulandra na sila dyan. Action and Intelligence Committee for Transportation na bukas pa ang hazard lights. Pinara ang rider na nakasuot ng parang uniforme ng MMDA. Bumusi na lang siya, pero hindi huminto. Nag-iimbestiga na ang MMDA kung tauhan nga ba nila ang tumakas na rider. Kung makumpirmang oo, may haharapin po siya na kasong administratibo, matatanggal po siya sa trabaho. mananagot pa rin siya kahit hindi tauhan ng MMDA. Titikitan po siya ng third offense na nagkakahalaga ng 30,000 pesos and magpa-file din po tayo ng cancellation ng Alam mo kung talagang seryoso kayo, itulak nyo! Pagdaan! Bulagtayan! Hindi, walang biro ho. Kung talagang seryoso kayo, para ano, paano sila pag nasaktan? O di, mag-penalty na lang ang MMDA. Pupusta ko sa inyo, hindi na yan tutularan, no? Minsan kasi kailangan matuto talaga ng mga Pilipino, itulak nyo talaga ng bumulagta. Parang si Gob season lang eh. Oo nga. lisensya. Bukod sa tumakas na rider, kinumpirma naman ng DOTR na isang assistant secretary nila ang napara rin kahapon dahil sa paggamit ng EDSA bus lane. Pero paglilinaw ng ahensya, accredited... Ayan assistant secretary dumaan ng busway. Although paglilinaw daw ng DOTR, may accreditation daw na exempted sa
sa coding. Wow. Speaking of abuse, DOTR, tapos you want us to follow the rules that you are implementing? What the... Sa sasakyan ng dala at opisyal ang lakad ng Assistant Secretary na hindi pinangalanan. Yun nga lang, coding ang sasakyan, kaya natikitan pa rin. Yan ay sasakyan accredited for busway operations. Ang lakad na yun ay may kinalaman sa operasyon ng busway. Naks naman. Hindi, sa bagay, magandang palusot yun. Oh, di ba? Hindi, kasi meron siyang operasyon na may kinaugnayan sa operation ng busway. Galing. Ang galing talaga. Ayos. Alala ng DOTR, Lesson dyan, yung mga ibang user asset ng DOTR, matuto na kayo. Parati ko sinasabi, mismo si Secretary ay hindi po pwedeng dumaan ng busway. para sa GMA Integrated News. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Gusto mo matuto? Asik, ba't di nyo pinangalanan? Gusto nyo pala matuto yung mga asik nyo tsaka mga yusik ninyo, di ba? Bakit di nyo pangalanan? Subukan ninyong pangalanan. Tingnan ko lang kung hindi matuto yan. Hindi, kung seryoso talaga tayo. Ang problema, DOTR yan eh. Ay nako, bayan natin. Bayan ng mga abusado. Bayan ng mga palusot na yung batas ay nai-implement lang sa mga ordinaryong Pilipino. Yan ang ano dyan, katotohanan ho dyan. Nakakaawa.